Mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong pahayag ng ating Vice President. Dito po sa issue po ng dito po sa gustong plano ng Ombudsman. Dahil po ang Ombudsman po sa pangunguna po ng bagong ombudsman na si Boying, mga tambay, ay gusto po nilang yung panibagong investigasyon daw po sa confidential ng Vice President sa confidential fund. Siyempre, binabalik po nila yan, mga kabayan. May sagot naman po ang Vice President yan. At siyempre po, sa lahat ng gagawin nilang investigasyon sa Vice President, ay may sagot po dyan ang ating Vice President. Pakinggan po natin, mga tambay, ang pahayag po ng ating Vice President sa issue na yan. Reaction niyo po sa sinabi ni Ombudsman Remulla na first thing na gagawin niya as the Ombudsman halongkatin niya uli yung kaso po ninyo ng confidential fund. Yes, halongkatin niya na ng halongkatin lahat sa akin, no? Pero wag lang siya maging selective. Halongkatin niya din yung mabilisan na pag-dismiss ng kaso ng drugs case ng anak niya. At yung iba pang mga kaso at posibleng kaso ng mga kaalyado nila. So, wala tayong problema dyan, halongkatin lahat. Yan mga tambay. Totoo po yun. Real talk po yun. Nakita niyo po sagot ng Vice President. Real talk po yun, mga tambay. Di ba? You know, halongkatin mo na halongkatin. Walang problema kay Vice President. Halongkatin mo na halongkatin ang issue ng kanya. Kahit po yung confidential fund niya. Halongkatin mo na halongkatin. Kaya lang, huwag kang maging selective. Halongkatin mo rin yung issue ng anak mo na illegal na damo. Pulburon. Yung pulburon case na napakabilis na dismiss nung ikaw ay DOJ Secretary pa. Boying, huwag kang selective. Pagdating sa pamilya mo, wala pang 3 buwan. Wala pang 3 buwan. Absuelto na ang anak niya sa pulburon issue. Sa high grade na damo. Milyon ang halaga. Dineliver sa anak niya. Pero absuelto. Nakita niyo po. Magaling si Boying. Hindi po ba? Boying! Ano masasabi mo? Boying, hindi ka ba selective? At silipin mo rin ang korupsyon ng mga kaalyado mo, Boying. Kaya napakahirap maglagay po kasi ng ombudsman lalong-lalo kung politiko. Pag politiko ang minilagay mo dyan, may pinoproteksyonan yata umano. Hindi kaya. Nakita nyo po, ang issue po ngayon ay grabe ang korupsyon. Grabe. Talamak ang korupsyon ng pagpasok po nila ng binagoong Pilipinas. Lalong-lalo nung 19 Congress. Grabe. Trilyon ang pinag-uusapan. Flood control pa lang. Wala pa yung iba. Pero wala pong iniimbestigahan at wala yatang plano. Si Boying, kailangan unahin ang sa Vice President. Kaya po na real talk po siya ng Vice President. Ano po sabi ng Vice President? Huwag kang selective. Boying, bakit hindi mo imbestigahan muli? Baka nagkaroon ng hocus-pocus nung DOJ Secretary ka pa. Baka nagkaroon ng hocus-pocus. Bakit napakabilis na absuelto? Pulburon case? Wala pang 3 buwan absuelto? Unbelievable! Abogado si Vice President. Abogado ka rin. Napakabilis. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya dyan po mga tambay, dyan mo malalaman kung anong klase na ombudsman ang inilagay ni BBM sa ating bansa. Anong klase? Ito po ba'y maglilingkod sa taong bayan o magpuprotekta sa mga politiko, kaalyado nila? Mga kababayan. Yan po mga kababayan, maraming salamat po. Diyan po sa ating Vice President. Talagang napakatalino at napakatapang at totoong lingkod bayan ang ating Vice President at ang pamilya Duterte. Nakita niyo po, babae pa yan. Babae pa ang ating Vice President. Pero
pinagtutulungan po nila. Halos lahat po sila ay pinagtutulungan nila ang Vice President. Pero kahit po babae ang Vice President, ay hirap na hirap sila na ito'y pabagsakin. Wala kasing itinatago, mga kabayan. Sila ang napakaraming itinatago, mga kabayan. Kaya nga nabubuyang-yang. Unang-una na yung sinasabi ng Vice President sa bagong ombudsman na si Boying. Selective. Lalong-lalo sa kanyang anak. Hindi po ba, mga kabayan? Maraming salamat po, Vice President. Mabuhay po kayo at kailangan po kayo ng taong bayan at ng sambayan ng Pilipinas at ng Pilipinas na muli pong makabangon sa pagkakalugmok sa kumunoy at sa basurahan. At sana po ay mapanagot nyo pag kayo po ang presidente na ng Pilipinas, habulin nyo na habulin pati po ang anak ni Boying na napakabilis po umano na naabsuelto, Vice President. Kasi sama nyo na si Boying umano at syempre yung kapatid niya, hindi po ba, na nagipagsabwatan din yata sa pagpapatapong sa inyong ama, Vice President. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At patuloy po tayong magdasal at manalangin na sa pamilya Duterte na maingatan po ang ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte, maingatan po at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte. Thank you po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At ganon din po, mga kababayan, tayo po magdasal na tayo po maingatan at ang ating buong sambayanan, mga kababayan, ay maingatan po. Thank you po, mga tambay. Konting tiis lang po. Paalam. Bye-bye.